Alam mo, Kathy, nabubuhayan ako ng loob tuwing nakikita ko tong si Senator Grace Poe kasi para sa akin, you can see right through her aura na she really means well at napaka-rare nito, napaka-rare na opportunity nito na makita mo may isang lawmaker na kasing idealistic pa rin ng ating mga kabataan. And she really plans to see this through also. At ang iniisip ko nga kasi hindi ba matagal ng kaibigan ng kanilang pamilya ang mga Estrada. Ngayon, gusto ko sanang itanong sa kanya kanina kung ano nga ba ang pakiramdam ng isang long time family friend na nakikita mo nga kababata mo halos ay nasasangkot sa ganitong gulo. Kasama po natin ngayon si Secretary De Lima, ngunit habang siya ay nagpe-prepare pa at nilalagay ang kanyang microphone, isang recap pa rin sa mga developments ngayong araw. Naghain din ng resolusyon si Blue Ribbon Chairman TG Ginggona na urging Senate President Franklin na i-reconsider yung kanyang desisyon na hindi pagpirma sa subpoena para kay Janet Lim Napoles. So talagang gusto pa rin ng ating mga senador na marinig ang testimonya ni Janet Lim Napoles. Yun nga at in-express din naman ng ating Secretary of Justice yung kanyang obserbasyon din dito sa mga nangyayaring proseso at higit sa lahat nga nung tinanong siya kung anong tingin niya doon nga daw sa nangyari sa hindi pagpirma ng subpoena, ay very candid naman po tayong sinagot ng ating Secretary of Justice. Okay, ready na po si Justice Secretary Leila De Lima. Ma'am, para sa inyo po, mukhang naging smooth yung hearing ngayon. Ano pong masasabi niyo sa naging conduct ng pagsisiyasat? But it was generally okay. Naging maingat naman and naging very fair and very reasonable yung mga tanong ng mga members present, yung members ng Blue Ribbon Committee present. So nag-focus din lang naman sila dun sa mga punto na sakop ng kanilang mandato ng yung inquiry in aid of legislation. So natutuwa naman na yung agam-agam ko, yung apprehensions ko nung una na baka maging, maging boundless yung scope ng tanong to the point na baka ma-prejudice na o maapektuhan na yung takbo ng kaso sa ombudsman. Secretary, how easy or how hard is it for the Secretary of Justice to put these things together, to put together all these witnesses, and at least tell the public or at least tell the nation kung ano yung katotohanan without overstepping some boundaries also? Ay, mahirap. Mahirap palagi ang mandato po ng aming departamento. Alam nyo naman po, ang core mandates namin in investigation and prosecution of any and all kinds of violation of laws. So, sari-sari pong kaso ang iniimbestigahan namin. Lalo na po ito. Kasi sa totoo lang po, malay ho ba namin na ganito pala kalaking kaso ito? Na sinimulan lang naman namin ito sa pag-rescue kay Ben Hurloy noong March dahil nga sa reklamo ng kanyang mga kamag-anak na sinamahan ni Attorney Levy Baligod sa akin. Nagkwento nga yun na di umano yung Ben Hur ay being held against his will, being detained against his will. Kasi sinabi nga po na dahil nga daw maraming alam sa scam nung kanyang boss. Yun ang unang kwento sa akin. Siyempre, nung una, hindi pa naman ako masyadong interesado. Although, nung nakita ko yung affidavit, yun, naging interesado pa ako. Lalo na po, nung na-rescue na po ng NBI at kinausap ko po yan, one-on-one, at meron po siyang mga sinabi, gulat na gulat po ako noon. Natotoo kaya ito, ganito pala, meron palang mga ganyang scam na bakit all this time ay nakakalusot. All this time ay bakit napabayaan lang. Although, sa mga kwento nga po nila ay sinasabi na dahil marami nga daw connection. Napakalawak ng kanyang sphere of influence. Lalo na nung dati. At sinabi nga rin yun, madali daw kasi talagang gawin yung mga ganyan dati. Pero ngayon po, although meron pa din atang konti silang nailusot, ay nahirapan na daw po sila kasi mas stricto na.
Secretary De Lima, it seems that from the hearing also and from other media sources, we're finding out that this kind of corruption, yung scam, extends up to, yun nga, sa Malampaya Fund, and now it appears na pati sa different agency. Initially po, ma'am, kayo po, napakarami nyo pong alam tungkol dito sa mga sinabi pa ng mga whistleblowers. Were you shocked by the magnitude of corruption? Oh yes, definitely. Siyempre, marami rin naman kaming mga naimbestigahan na, although karamihan naman mga common crimes and also big cases, high-profile cases. Pero this is, as you said, corruption. This large-scale corruption. Mukhang ito po ata pinakamalaking naimbestigahan ng NBI on corruption. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa tapos. Kaya nga we had to make a decision, a conscious decision na by batch lang. Kasi kung hihintayin namin lahat na kumpleto, hanggang ngayon wala pa kaming maipapile. Kaya nga, I'm thankful na I'm being given the opportunity. Kanina rin tinanong din at may mga media rin na nagtatanong. Yung reaction ko nga daw dun sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, yung kanyang akusasyon na selective justice nga daw. Siyempre, I definitely do not agree with that dahil nga ganun nga ang nangyayari. May by batches kami kasi depende kung ano na ang mga kasong nakukumpleto namin. Yes, several ang mga pangalan ng mga binanggit ng mga whistleblowers sa kanilang mga affidavits, saka sa kanilang sa mga interview ng mga investigador sa kanila. Several. Pero hindi pa lahat ay kinakasuhan dahil nga hindi pa lahat ay sa tingin namin kumpleto na. Kasi although I believe na pwede namang ang isang kaso ay ma-build at ang isang kaso can rise and can be successful on the basis purely of testimonial evidence. Pwede po yan. So, pwede rin yan, whistleblowers accounts lang for as long as maniwala ang korte, ang hukuman sa kredibilidad ng aming mga witnesses, pwede na pong manalo ang kaso. Pero gusto po namin, hindi lang mag-rely on the whistleblowers, kundi sa any other available evidence like documentary evidence, mga paper trail. It seems that the DOJ and the NBI still have a lot of work to do. Good luck to you, Justice Secretary De Lima.